Praise God. Pag sinabing isipin, mga kapatid, pakatandaan, huwag kalilimutan na dahil sa pag-ibig ng Diyos ipinadala, isinugo ang Panginoong Kristo sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, upang ang lahat ng tao sa buong mundo ay makaranas ng pagbabago. Amen. At yan ang tinatawag dito na kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo na Panginoon at tagapagligtas, ang sabi nito, tinatawag ka na ng anak ng Diyos. Yun ang maganda ron. Tinatawag ka na, Pastor. Anak ka na ng Diyos. So pag anak ka na ng Diyos, marami nang makikita sa buhay mo na pagbabago. Praise God. Praise God. Alam mo, Pastor Radi, ay napakahalaga talaga sa isang tao na makita ang Panginoon Kristo sa kanyang buhay. Ano? May paalala sa atin si Apostol Pablo sa aklat po ng Episo 4, talatang 22. Ang sabi po dito, umpisan ko sa 21 ng Episo 4, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwasan na ninyo ang dating pamuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamuhay ayon sa katotohanan. Amen. Napakaganda itong talatang ito, mga kapatid, mga kingdom, kung ating iisipin at ilagay sa ating puso at isipan na ang salita po ng Diyos ay napakabuti ng ating Panginoon. Hubarin na daw natin, kapatid, yung mga dati nating pagkatao. Halimbawa, lagi kang nagmumura, dati kang masungit, madamot. Sabi ng banal na kasulatan ay baguhin na natin ang ating pag-ugali, lalo na itong darating na taon. Iwanan na po natin, hubarin na po natin yung dati po nating mga nakasanayan. Gawing buhay, yung mga nating gawing buhay. Yun nga. Sabi nga noon, mayroon sinasabi San Pablo na isang bagay lang yung aking nililimot. No, yung kalimutan niya yung nakaraan o yung nagawi, no? Yun ang dapat nating gawin. Mga minamahal naming taga-kingdom, sa mga sumusubaybay po natin, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, kaya naman natin baguhin. Yes. Kaya nating magbago. Sa tulong Amen. ng ating Panginoon. Amen. Praise Una, God. kailangan kilalanin nga natin ang Panginoon Kristo. Praise na God. sinasabi niya na para maging anak tayo ng Diyos at tayo naging anak ng Diyos, sumusunod tayo sa kautusan ng ating Panginoon. Amen. Diba? Yun yung tunay na pagbabago Amen. na Amen. matatagpuan Amen. natin kay Kristo. Opo. So, kaya nga po sinasabi dito sa teksto na ating binasa ngayon, kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. So kung si Kristo po, mga kapatid, nakatira, nananahan sa ating buhay, siguradong magbabago talaga, magiging malinis. Ibig sabihin yan, Pastor Ray, Pastor Alfred, na ang lahat na ng kasamaan o ang lahat na ng kasalanan na ginawa ng tao sa taong ito ng 2021, dapat hindi na niya yan dadalhin sa taong 2022 kasi Amen. pag dinala niya yung 2021 sa 2022 ay hindi pa rin 22, hindi 2022 ang buhay niya. Oo, wala pa rin 2021 pagbabago. pa rin. Oo. At wala pa rin talagang pagbabago, yun at yun pa rin. O, dapat na siyang umalis sa 2021. Tama, dapat umalis ka, ganun yung sinasabi doon. Yun nga po eh. Diba? Kailangan tayo ay makipag-isa na kay Kristo. Kumbaga, sumunod na tayo sa mga aral Ibig ng sabihin, Panginoon. kailangan pala Umaalis natin tayo. na supilin yung nasa ng ating katawan. Disiplinahin. Ang ibig sabihin dito, kung tayo po ay mayroon talagang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, una, kailangan na disiplinahin din natin ang ating sarili. Yes. Amen. At saka yung Amen. isa kasi sa bunga ng Banal na Espiritu sa aklat ng Galatia, chapter 5, na kung saan po ay yung pagpipigil sa sarili, yung pag-ibig, yung kapanatagan, kapayapaan, katapatan, kahinahunan, at katapatan, ito po nawa, mga kapatid, ay yung pong maisagawa po natin, lalo na itong year 2022. Yes, No? tama. So makita talaga yung pagbabago sa buhay po natin
Sa biyaya ng ating Panginoon, yung pong kapangyarihan ng ating Panginoon, yun po ang makita sa ating buhay, mga kapatid. Di ba? Kasi sabi ni Apostol Juan, doon sa unang mga talata na binasa po natin, aking puntuhin lamang po dito po sa talatang 8, no? Kung sinasabi po natin na tayo po yung mga Kristiyano na at nagpapatuloy pa rin po tayo sa paggawa ng kasalanan at paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang sinasabi po ni Apostol Juan ay ganito sa talatang 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kambon ng diablo. Yun po. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ibig mong sabihin, Pastor Alfred, Amen. yung nagpapatuloy sa kasalanan, kampon pala siya ng diablo. Yan ang sinasabi ni Apostol Juan. Delikado pala yan. Kaya talaga napakaganda ang topic natin ngayon. Napakaganda at napakahalaga ang topic natin ngayon sa Jesucristo ang susi ng bagong buhay. Amen. Kaya napakahalaga na dapat sa darating na 2022, ang buhay natin ay hindi na 2021. Pero marami namang mabuting bagay na nangyari sa atin sa 2021. Marami. Yun yung Sa dadalhin tulong natin. natin. Yun yung dadalhin natin. At lalo nating pagyayamanin pa. Ang mga mabubuting bagay ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo na nakikita sa ating buhay. Bakit po? Kasi sinasabi pa rin niya dito sa verse 9. Sa verse 9 to 10, nasabi po rito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, brother. Pastor Alfred. Amen. Ang tinanggap ng Diyos na anak niya, hindi talaga nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun. Sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Praise Hallelujah. the Lord. Ulitin ko po. Hallelujah. No? So ang mga anak ng Diyos na tinatanggap ng ating Ama, ayon dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay. So dapat kung bagong buhay, yun yung tamang bagong taon, talagang totoong bagong buhay. So kapag nagbabago na ang kanyang buhay, si Kristo na talaga ang dapat makita sa kanyang buhay. Bakit? Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bakit? Dito nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Madali palang Tama po. makilala kung sino talaga ang anak ng diablo, no? Ayun nagpapatuloy sa pagkakasala. Maliwanag yan. Di ba? Kung Tama. ikay nagpapatuloy sa pagkakasala, may tuturing kang anak ng diablo. Di ba? Hindi natin mapapasubalian yan sapagkat sinasabi. Ngunit, bakit hindi maintindihan ng napakaraming mga tao ang ganitong uri ng turo ng ating Panginoon? Sapagkat marami sa kanila ay hindi pa talaga nabago. Hindi pa talaga nabago ang kaisipan. Di po ba? Kasi nga, ang sabi nga Oo. po ng banal na kasulatan binulag daw ng diablo ang buong sanlibutan para hindi nila makita ang kaluluhatian ng ating Panginoon. Yun po ang gawain po ng demonyo, binubulag niya ang kaisipan ng mga tao para hindi nila makita yung kaluluhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Ayun, sabi ng unang Korinto, 4:4 yan. Kaya mahalaga. Hindi nila makita ang liwanag Oo. sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino yung Diyos ng sanlibutan ito? Walang iba kundi yung bumubulag. Oh, Si Satanas, ang Diablo. Oo. So ibig sabihin, kapag ka ang isang tao nagpapatuloy sa kasalanan o sa lumang buhay, ay anak ng Diablo at hindi siya maaring tanggapin ng Diyos. Pero ang tanong, may chance pa ba? Meron. May pagkakataon ba na siya tanggapin? May Mayroon nga, pagkakataon, kasi nga, oo. iniuutos dito sa Colossus chapter 3, verse 8 hanggang sa verse 10. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito, ang galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At tungkol sa kanya. So ibig sabihin, ang masasamang gawain, ang kasalanan sa taong ito ng 2021, dapat ay huwag na nating dalhin sa 2022. Amen. Bakit? Dahil nga sa
ang sinasabi ng kasulatan na ang susi ng bagong buhay ay si Jesu Kristo. Praise God. Amen. Kaya dapat po mga minamahal nating mga kingdom at mga sumusubaybay, mahalaga po na makilala po natin ang tunay na nagbabago ng buhay o bumabago ng buhay. No? Sa mga bagay na ginagawa natin kumisa, ang hirap eh. Kung tayo lang, sa tulong lang natin o sa kakaya natin. Sabi nga ng salita, it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kapag nasa yung Espiritu ng Panginoon, nasa iyo yung bunga ng Espiritu, di ba? Yes. Nakikita sa buhay mo, yung binabanggit natin kanina sa Galatians chapter 5. Yes. Na bunga ng Espiritu. Yun eh. Praise God. Pagka meron ka nun, yun yung papabago ng buhay mo. Di ba? Kasi malalaman mo na hindi ka na ganito, hindi ka na ganyan. So, hindi naman bigla ang pagbabago ng isang tao, kundi kung siya ay papatulong sa kapangyarihan ng Diyos, mababago siya. Kaya nga, Diba? mayroong Yes. pag-asa pa, no? Oo, may pag-asa na mabago ang isang tao dyan. Oo, Kung siya sabi po nga ay magtitiwala sa Banal na Panginoon. Kasulatan, sa aklat ng Isaiah, alimbawa po, ang isang tao ay nagkakasala, sinasabi kasi nila na nahirapan na ako, pagod na ako, paulit-ulit na lang ang kasalanan, hindi ko na kaya. Kaya sa halip na lumapit sa Panginoon, ay lalo pang lumalayo sa Diyos at lalo pang nagre-rebelde sa ating Panginoon. Kapatid, mayroon tayong pag-asa. Binibigyan tayo ng ating Panginoon lagi ng pag-asa. Ano? Sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18, ganito ang sinasabi po. Kasi ang dami pong sa banal na kasulatan, daming talata na makakatulong po sa atin. Ano? Sabi ng Panginoon mismo, hali kayo at tayo magliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man karami ang iyong kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kasi Ibig sabihin, puti ng niebe. oo, di ba? patatawarin tayo ng ating Panginoon kapag tayo talaga ay totoong lumapit, nagsisi, nanumbalik sa Kanya. Ang Diyos po ay mahabagin at ang biyaya niya ay laging pinaparanas niya sa sino mang tao na nagpapakumbaba at patuloy na nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos. Amen. Kaya napakalaki po yung pag-asa ng bawat tao na siyang lumalapit sa ating Panginoon. Yes. Kasi sabi ng Panginoon, ang sino man lumalapit sa Diyos, ay sa anumang paraan, hindi niya itataboy eh. Amen. Yes. Basta tama. kailangan lang lumapit Ganun at sabihin natin kay kabuti Lord, ng Panginoon, di ba? Tama. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Gusto kong mabago yung aking buhay. Alam niyo, minsan, merong isang taong nagsabi sa akin at lumapit at humihingi ng payo, na gusto na rin niyang mabago yung buhay niya. Sabi Oo. kong ganun, walang ibang solusyon sa pagbabago mo, kundi ikaw eh. Una, sabi kong ganun, baguhin mo yung pag-iisip mo. Baguhin mo yung nakikita mo. Di ba? Huwag kang maging negatibo sa mga bagay na nakikita mo. At tutulungan ka ng Panginoon na ikaw ay Yes, mabago. Ipagkatiwala mo ka ako sa Panginoon, ang buhay mo, at sigurado mababago kasi ang Diyos, ang siyang talagang may kakayanang bumago ng buhay po natin, mga minamahal kong kapatid. Napakaganda ng ating usapang Yes. pagbabago eh. Di ba? Praise Talagang God. kung gusto nating mabago, magpabago tayo sa Diyos. Kaya nga po, Yeah. Pastor Ray, napakahalaga at napaka-importante ang ating pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Sukristo. Yes. Nang lubos-lubos. Tama po. Oo. So, bakit lubos-lubos? Kasi pag hindi lubos-lubos ang ating pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay hindi po rin lubos yan na mababago. Bakit? Kasi nga, napakaraming benepisyo kapag ikaw ay nagbabago. Tama po. Na kay Kristo. Maraming benepisyo. Unang-una lang na benepisyo ng ikaw ay nagbabago, mga kapatid. May kapayapaan ang puso at ang iyong isipan sa anumang kaguluhan na nangyayari sa mundong ito. Kaya nga, ang paalala ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Amen. Kapitulo 12, talatang 1, Yun, ay oo. ganito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap at ialay ninyo ang inyong sarili Yes. bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiailo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Tingnan nyo yung sinasabi po ng Apostol Pablo na magbago daw tayo ng pag-iisip. Para saan? Para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Ang Yes. tunay na pagbabago, mga Praise kapatid, God. diba? Tinanggap mo ang ating Panginoon, pati isipan mo magbabago eh. Amen. Ang sabi doon, by
the renewing of your mind. Be Yes. transformed. Una, kung gusto mo talagang mabago, sabi ko nga, baguhin mo yung pag-iisip mo. Di ba? Baguhin mo yung mga pananaw mo sa buhay, baguhin mo. Di ba? Kasi, Panginoon, gusto ko mabago ang aking buhay, so tulungan mo yung sarili mo sa tulong ng Panginoon. Yun ang mahalaga dyan eh. Kilalanin mo ang Panginoon talaga sa buhay mo. Para magawa mo yung tunay na pagbabago, kinakailangan magtiwala ka kay Kristo. Praise God. Di ba? Kasi yun ang susi, Kay di ba? Jesus, oo. Kay Siya kasi Jesus yung susi. Christ lamang. Oo. Wala na tayong iba. Huwag na tayong magpaligo-ligo pa ng pagbabago, kundi kay Kristo lamang ang tunay na pagbabago. Pag Diba? pinag-usapan yun natin yung salitang susi, mga kapatid, napakahalaga niyan. Ang lahat ng tahanan may susi. Para susi ng ano? Susi ng tahanan. Oh. So kung wala kang susi, hindi ka makapasok sa bahay. Ayun, susi ng pintuan yung binabanggit mo. Yun na nga, susi Ayun. ng pintuan ng bahay. Ayun, oo. So kaya nga napakahalaga yung susi. Oo. Ang kaligtasan, ang susi. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung bagong buhay, ang susi niyan si Jesucristo. Oo, siya kasi nakakaalam ng Oo. buhay ng bawat isa atin. O kahit man, halimbawa, binigyan ka, Pastor Ray, ng brand new na sasakyan talaga. Binigay sa iyo. O, sa iyo na yan. Oo. Pero kung hindi naman binigay sa iyo yung Yung susi, paano mo magagamit? wala. Paano mo... Kahit na iuntog mo yung ulo mo doon sa sasakyan yun, hindi mabubuksan yung Eh, hindi sasakyan. talaga andar yun. Dahil walang susi. So, ibig sabihin, pag hindi niya tinanggap si Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay hindi mababago talaga. Kaya pala, Pastor Radi, maraming napapahamak, may mga Yes. nagpapakamatay, may mga nagbibigti, nagpapasagasa, nag-inom ng lason. Bakit po? Kasi wala si Kristo sa puso nila, no? Yes. Kasi, alam nyo, ang gawa ng dyablo kasi, lagi po niyang tinitingnan po, mga kapatid, ang 24 hours nga na nagbabantay si Satanas, tinitingnan niya yung mga sitwasyon ng tao. At ang plano naman talaga ng dyablo po ay naparito siya upang pumatay, magnakaw, at magsira ng buhay ng tao. Kaya nga, mahalaga talaga kapag nasa atin na si Kristo, kailangan ingatan po natin ang kanyang salita, isagawa po natin ang kanyang salita, panghawakan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon, at ang pagpapala ng Diyos ay talagang sasagana sa bawat isa sa atin. Dahil mayroon pong mga resulta po kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, talagang mararanasan po natin yung himala po ng ating Panginoon. Amen, amen. Ang pagpapala ng Yes. Diyos ay maranasan natin sa buhay po natin. Totoo yan. Dahil wala pong imposible sa Diyos Correct yan. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen ba? Amen. Mga kapatid? Totoo. Kaya nga, Pastor Alfred, sabi ko nga kanina na napakaraming benepisyo sa bagong buhay kay Kristo. Bakit? Tinan po ninyo, kung ikaw na isang tatay o isang nanay, kapag nagbabago ang buhay mo, hindi mo na magiging kaaway ang misis mo, ang mister mo. Hindi mo na magiging kaaway ang mga anak mo. Lalong-lalo na, hindi mo na rin maging kaaway ang biyanan mo at ang manugang mo. Amen. Bakit? Hallelujah. Kasi bagong buhay na yan kay Kristo. Ibig- So kung ano man, kung mayroon mang mga di pagkakaintindihan, hindi na yan nauuwi sa away, kundi pinag-uusapan. Ibig sabihin, Pastor Radi, maging masaya ang pamilya pala natin Correct! kapag mayroong Kristo. Masaya ang Oo. pamilya ng mayroong bagong buhay kay Kristo. Amen. Dahil si Jesucristo nga ang susi ng bagong buhay. Para lalo nating mapasaya ang mga manonood po natin, ano? Ay maya-maya lang pwede na ho kayong tumawag mga sumusubaybay Oo, sa atin tama, no? sapagkat para mapasaya po namin ang inyong talagang bagong taon ay magbibigay po kami ng ayuda. Wow. Dito sa lahat po ng mga tatawag. Luzon, Gusto ko Visayas, yan, Mindanao. Pastor Ray. Gusto ko yan. Yan, siyempre, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, tawag na po kayo sa numerong makikita po ninyo sa screen ng inyong mga cellphone, ano? Kung kayo nanonood, sumusubaybay sa ating programa, maya-maya lamang po ay magbibigay po tayo. Kaya tayo po muna ay magkakaroon ng break at makakapanood kayo ng video na talagang magbibigay sa atin ng inspirasyon sapagkat talagang napakarami nating mga gustong baguhin sa tulong ng Panginoon sa ating bansa. Kaya Amen, panoorin amen, po amen. ninyo ang video clips na ito na inyo po. At mamaya po, humanda na po kayo, tumawag.
Nag-undergo ako ng dialysis. Pero dahil sa Papa, siya ang nakabigay ng buhay ko. Huwag mangamba sa pag